sa Panginoon sa puso ng bawat isa na patuloy na nakikisa sa pagpupul sa ating Diyos. Pagpalaan po tayong lahat, magmula sa simula hanggang matapos, kasama natin ang Panginoon. Amen! At sa mga nanonood po, salamat po sa iyong pagpapanood, ano? We pray na kayo din po ay mag-bless through the prayers, mga pag-awit, mapuring pag-awit para sa ating Diyos. At sa ating pong pag-uumpisa, ating pong umpisahan sa pamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Ang salita ng ating Panginoon. Ako po tayo sa ating Bible reading, mga tagpuan sa Salmo 132, from verse 10 to 18. Alternate po tayo, verse 10. Alang-alang kay David ng inyong lingkod, huwag ninyong itatakwil ang haring inyong hinira. 11. Well, ato ang iyong angkan ay tutupad sa aking kasunduan at susunod sa mga turo sa kanila. Ang kanilang mga anak ay maghahari rin magpakailanman. 13. Itong aking tirahan magpakailanman. Dito ako maninirahan dahil ito ang nais ko. 15. Ililigtas ko ang kanyang mga pari at ang kanyang tapat na mamamayan ay aawit sa kaglalakan. 17. Sabay-sabay po tayo sa 18. Hiliyain ko ang kanyang mga kaaway, ngunit paunahin ko ang pangalan niya. Ang Panginoon ang nagdagang para sa pagbasa ng kanyang mga salita. Let us pray. Hallelujah, Panginoon o God. Salamat po. Minsan pa, sa umaga nito, Panginoon, Lord, O God, na kami pinag-isa mo sa gawain ito. Salamat sa Banal Espiritu, Lord, na nagdala sa amin, Panginoon, O God, upang minsan pa, ikaw ay aming mapagpurihan ng parangalan na itaas, Panginoon, sa gawain ito. Salamat sa iyong katapatan, na hindi nagbabago, na hindi magpakailanman. Patuloy, O Diyos, kami nagpupulit at papasalamat sa iyo sa mga oras nito. Patuloy, nataas namin sa iyo, O Diyos, ang iyong gawain, Panginoon, O God, mula simula hanggang matapos. Patuloy, O Diyos, na ikaw lamang aming itataas sa lugar na ito, Panginoon. At patuloy namin ang Banal Espiritu, patuloy na manguna, O Diyos, sa aming pag-aawitan, sa pagbibigay papuri sa iyo, pangunahan ng Panginoon, ang music team, O God, sa buhay ko ni Sis Cathy, Panginoon, na mag-lead ng praise and worship, at sa kabuuan ng worship team, Panginoon, O God. Salamat po, Lord, O God, sa mga awiting ito. Nawa, O Diyos, na bigyan ka ng kapurihan, Panginoon, O God. Tanggapin mo ang mapuri pagsamba. Maging, O Diyos, sa mga salita mo, Panginoon, Lord, aming maririnig, Panginoon, Lord, O God. Salamat sa buhay ni Pastor Alan, Panginoon, patuloy, O Diyos, na aming dalangin. Nabigyan mo siya ng kalakasan, Panginoon, O God, in the name of Jesus. At patuloy mo ng Espiritu, Panginoon, Lord, O God, ang manguna, Panginoon, O God. Lord, sa iyong mga salita, papalain mo mga salita mo ito, Panginoon. At prepare our hearts, O God, Lord, sa iyong papakinggan, Panginoon. Salamat sa mga pagtuturo, Panginoon, sa bago sa amin, O Diyos. At dalangin namin, O Diyos, sa lahat ng mga kapatid na tatayo sa harapan ito, Panginoon. Lord, salamat, O Diyos, for preparing us, Panginoon, O God, Lord, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, ito ang aming itaas, ito ang kapurihan, Panginoon. At patuloy namin dalangin, Panginoon, Lord, O God, samahan kami, Panginoon, Lord, ng libo-libo anghel mo, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. At patuloy namin dalangin, O Diyos, hallelujah, ng bawat isa ay magamit mo, Panginoon, na kami makapag-akay, Panginoon, O God, at madala ang mga tao kung makapagbigay papuri, pagsamba sa iyo, Panginoon. Lord, give us the boldness, Panginoon, na may-share ang mga salita, Panginoon, O God. At patuloy namin dalangin, Panginoon mo, O Diyos, about mga upuan, Panginoon, sa lugar na ito. Panginoon, O God, ang bibigay papuri, pagsamba sa iyo. Salamat, O Diyos, patuloy kami papakumbaba, Lord, sa aming mga puso. Ano ang mga kasalanan, Panginoon, Lord, nakikita mo na nakakadlam. Upang hindi mo kami, Panginoon, tanggapin ang mga aming gagawin, hindi kami nakapatawaran, Panginoon. Linisin mo po kami ng banal ng dugo, in the name of Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, yung pala tinatanggap na namin at dinideclare, Panginoon, katagumpayan ng gawain mo ito, Panginoon, O God. Salamat sa pagsama mo, Panginoon, Lord. We give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen.
Mako po tayo sa pakalawang pagbasa na matatagpuan sa 1 chapter 9 verse 1 to 12. Pinakaling ni Jesus ang isang bulag. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking pinanganak na bulag. Ito. Sumagot si Jesus, pinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. O, habang ako'y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan. 6. Pagkasabi niya ito, tumura siya sa lupa, gumawa ng putik mula sa bura at ikinahid niya sa mga. 7. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinuko. Ganoon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. 8. Dahil ito ng tanong ng kapitbahay niya at ang iba pang mga makakakita sa kanya noong nagpapalabas pa siya, sinabi nila, hindi ba't siya ang dating nakaupo? 9. Sumagot ang ilan. Iyan nga, sabi naman ng iba, hindi ko ang mukha lang, kaya't magsalita ang dating bulag, ako nga po iyon. 10. 11. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at pinahid iyon sa aking mata. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako doon at maghilamos at nakakita na ako. Well, sabay-sabay po tayo. Nagtanong ang mga tao, nasaan na siya? Sumagot ang lalaki, hindi ko alam. Diyos ang magdagdag pagpapala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. Isang magandang pinagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Handa na po mabuhay ang ating mga anak ng Diyos. Amen. Nais ko lang po basahin sa isang verse sa Romans chapter 14, verse 17. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, kundi sa matuwid na pamumuhay ng kapayapaan at kagalakan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen. Agree po ba kayo doon? Hallelujah? Amen. It's not about the song. It's not about kung ano po yung ginagawa natin. It's about worshiping our Lord. Surrendering to Him lahat sa ating buhay. Sa lahat ng tulong, sa lahat ng proteksyon na ginawa sa atin ng Diyos sa buong mundo. Amen? Kaya balik natin yung papuri, pasasalamat sa kapatid. Hallelujah. Alam po. Hallelujah.
aming papuri, Panginoon, sa aming buhay, O Diyos, sa aming paghinga, Panginoon. Ikaw ang siyang mapalayan. May balik ang pasasalamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa iyong paghinga,
Lord, salamat o Diyos, patuloy kang naririyan ng God. Hallelujah. Continue to worship the Lord with all our hearts. Open our hearts. Worship the Lord. Nawa'y tanggapin ang buhay na lahat. Nakalulubog sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagpitig ng puso mag-alay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itanghal kita Nawa'y tanggapin ang buhay na lahat. Na parang kinakausap natin ng Diyos. Narinig ko siya sa ating kagabihan. Lord, we worship you in truth, O God. Nalalaman mo, Panginoon, ang nilalaman ng bawat puso ng bawat isa sa amin, Diyos. Tanggapin mo ang aming buhay, O God. Di man kami karapat dapat, Diyos. Tunay nga po, ikaw ay tapat at sapat sa amin. Awitin natin muli ito ng may buong puso. Nawa'y tanggapin ang buhay na lahat. Nakalulubog sa iyong harapan.
dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ng marami sa inyo at may ilan na nga namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo mahatulan ng Panginoon. Ngunit kinahatulan tayo ng Panginoon dahil inutulit niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Tayo po yung muling pumikit at magpasiyasat sa Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa iyong pag-ibig. Dahil sa iyong pag-ibig, Lord, kami iyong pinalaya. Inalis mo, Lord, yung hadlang para kami, Lord, ay makatawag sa Ama. Dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon, kami iyong nilinis at minaragdapat at kami maging malayang makapaglingkod sa inyong Panginoon. Dahil sa iyong pag-ibig, Lord, binigyan mo kami ng karapatan, Panginoon, na maglingkod sa iyo nang wala pong hadlang, Panginoon. Ama, salamat po sa oras na ito, O Diyos, inaalala namin ang iyong ginawa sa cross. Dahil, Lord, doon sa cross, Panginoon, nakita namin, Lord, na kami naging malaya, kami naging malinis, Panginoon. Salamat po, Lord, sa iyong pag-ibig. Pag-ibig na hindi mo papantayan ng kahit sino. Salamat po, Panginoon, in the name of Jesus. Amen. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya yung pinagkanulo ang Panginoong Isus ay dumampot ng tinapay, tapos po natin ang tinapay. Nagpasalamat at pinagkara-kara sa iyo at sinabi ito, ang aking katawan ay niyang handog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sarap-sarito ka naman. Matapos magapunan, umangkot siya ng kopa, tapos po natin ang kopa at sinabi, ang kopang ikaw ang bagong tipangan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po tayo ninyo. Salamat po. Hello! Tumako tayo sa pinaka-excited na gawain ng Panginoon, yung pagbibigay, mga kapatid. Sabi po dito sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag, loob at din ng kapitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Tayo ba'y nagbibigay ng may kagalakan? Sana po, ito pinakasulat. Magbigay po, di ba po tinatanggap natin yung pinaghirapan natin sa ating mga amo? Kahit pawis-pawis na lahat ng kasukasuhan nyo, nawawala na pag tinatanggap na natin ang ating mga sahod. Lalo na po yung mga peer hour. Na, alam nyo na, lalo na yung magaling na magservisyo sa ating mga amo. Mga amo na rin na nag-aabot. Diba? So, ito po ay kasali sa ating pananampalataya. Sa ating pagsunod sa Panginoon, ang pagbibigay. Ito ay part ng ating pananampalataya. Halimbawa po gumawa ka ba ng
isang imaginasyon mo na ikaw ay mag-draw ng mukha ni Juan Navarro. Tapos ay walang isang kilay. Di ba? Hindi ba sasabing si Juan Navarro yun? Di ba? So, ibig sabihin, isa to sa pagsunod sa ating Panginoon. Ang pagbibigay na bukal sa ating kalooban. At ito po, ito naman ay nakikita ng ating Panginoon. Okay? At kayo din ay dumako sa Galatia 6:7. Ang sabi dito, huwag ninyong akalain madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Tayo lahat po ay naghahangad ng mag-aani sa ating tinanim. Diba? Ang Diyos ay ating pagtataniman, binigyan tayo ng matabang lupa. Kung ano po yung itinanim natin, di ba, sa matabang lupa, ay napupunga ng sobra-sobra. Pag nagtanim po tayo doon sa buhangin, ano bang aanihin natin doon? Diba, buhangin lang din. Diba? So, para sa akin, kung ano yung tinanim natin, dapat natin, hindi man natin hintayan na ini-expect na natin yan kasi matabang lupa ang ating Panginoon, sa ating pinagtataniman. At ito po ay ibibigay ng 60 liglig na yung ating prutas o ang ating mga anihin ay hindi ibig sabihin na yun lang yun. Kung hindi, kasama po yun sa ating mga employers, sa ating mga part-time, sa ating mga regalo sa mga amo, yung mga givers. Diba? Binabalik ng Panginoon ito at proven po ito. Proven as para sa atin po. Lagi-lagi na lang. Kaya ang Diyos magbabalik ng pagpapala sa ating lahat pag tayo ay sumunod. Okay? Meron ba tayong special number? Okay. Yan po, ang special number po natin tonight ay kakaiba po. Dahil isang request to ng ating kapatid na si Victor. Dahil paalis na po siya. Kaya ito po yung request niya sa atin. Inaanyayahan ko po na tumayo po ang lahat. At habang kumakit ang music team, paikot po tayo gano'n. At pasayahin natin si Victor dahil pauwi na po siya sa kanilang lugar. Amen. Mabigyan natin siya ng yung request niya na ibigay po natin. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Awitin natin ito yung request niya na song, mga kapatid. Hawak-hawak kamay po. Paikot po kayo. Ay, dito na, dito. Masyadong malaki. Dito na lang sa kanila. Sige na. Yan, dito na lang. Kasi mas konti tayo, marami tayo kanina kayo na ikot namin. Ayan, ito po yung request niya. Awitan natin ito. Sabayan niyo po kami. Everybody! Clap your hands to the Lord!
Father God, Lord, maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa oras na to, Panginoon. Kami po ay tumudulo, Panginoon. Tinataas ang alay na to, Panginoon, O God. Hallelujah. Napaspasan niyo po ito, Panginoon, Lord. Hallelujah. Ito ay makatulong, Panginoon, Lord God, sa pangailangan, Panginoon, ng gawain, makatulong sa mga pinutulungan ng church, Panginoon, Lord God. At ganon din po, Panginoon, Lord. Hallelujah. I pray, Lord, ang mga kapatiran o mga bago, Panginoon, Lord God, na hindi pa nila natututunan, Panginoon, ang pagbibigay, Panginoon, Lord God. Dalangin ko po, Panginoon, O Diyos, na ituro mo po sa kanila, Panginoon, na ito po ay part ng pagsunod sa iyo, O Diyos. Hallelujah, tupuin niyo ang kanilang mga puso, Panginoon, Lord God, na makasunod sa iyo, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, at dalangin po namin, Panginoon, O God, na tuboy ipalik mo, Panginoon, Lord God, sa anumang paraan mo, Panginoon, sa amin, Panginoon, sa physical and financial, Panginoon, Lord God. Patid mo po, Panginoon, ang mga anak mong nagtatapat, Panginoon, Lord God. At anuman po, Panginoon, O Diyos, ang lahat ay aming itinataas sa iyo, Panginoon, at nagpapasakop sa iyo, Panginoon, O God. Maraming salamat po, Lord, at ito po ay aming samot dalangin. In Jesus' name, I pray. Amen. Let's pray, Lord. We thank you for tonight, and we thank you for your grace. We thank you for your mercy. We thank you for the Holy Spirit. We thank you, Lord Jesus, that you are the good shepherd of the sheep. Lord, you have pulled us together, gathered us together, so that we can go to your table and celebrate your goodness and your loving kindness. We worship you in Jesus' name. Amen. Pastor Father, please come over here. Brother Victor asked for 4 minutes to share, and I'm going to give him 4 minutes, and I need Pastor Father to interpret it into heavenly language. Amen. I think he's going to sing also, so let's give him Pastor. Praise the Lord. Praise the Lord. Mă simt foarte fericit să fiu în prezența voastră. I feel so very happy just to be in your presence tonight. Acum veți afla niște secrete despre mine pe care nu le-ați știut niciodată. Maybe gonna find out some secrets about me that maybe you never knew before. Vedeți această chitară? Do you see this guitar? După ce am folosit-o câteva timp, After I used it a few hundred times, it got broken from here one time. trebuia să arunc la gunoi. I supposed to throw it on the garbage. Dacă o vedeam, cred că costa 10 agaroți. If I saw it the way it was, maybe it was not even 1 shekel. Dar am dus-o la un meșter, am găsit un meșter, I found a very good man that is working, especially on this things. și am băgat aici un produs puternic. And he made a drill here. He worked nice. Acum e o chitară foarte traină. Now it's very strong. You can play another thousand N-am times. nicio treabă. I never had problem ever since. Când eu am venit în Israel, When I came to Israel the first time, eram ca această chitară ruptă. I was like this guitar. I was broken. Viața mea în Israel a fost o școală a vieții. My life in Israel was a school of life. Toate mulțumirile care le-am avut pentru alții, în afară de voi, le veți vedea pe Facebook în primul serviciu. All the things that I had was especially tonight, and you're going to see on the first service on Facebook later. Acum vreau doar să mulțumesc vouă, Bisericii Filipineză, I just want to say a big thank you to all of you for the Filipino church here in Jerusalem.
nu vă dați seama cât de mult ați însemnat pentru mine. You will never realize in this life how much you meant for me. În viața mea eu am avut întâlniri cu oameni foarte mari, eram foarte înalt. I had the privilege to meet very high position people in my life before. Aceste mâinile mele au masat oameni de rang mondial. These hands that you see was able to do massage for some people that if you, I will tell their names, you will recognize. Ministri, senatori și tot felul de oameni People mari. from Senate, from Parliament, ministers in different places, high places. Mâna aceasta mi-a dat mâna cu top 3 din lume. This right hand of mine was able to shake hand with number 3 in the world. Unul dintre cei mai mari 3 oameni din lume. If I'm going to tell his name, you're going to know it because he's the top 3, I think, in the world. Este președintele Rusiei Vladimir Putin. You heard of Vladimir Putin. Dar toți acești oameni But all these people n-au schimbat viața mea cu nimic. never touched my life with a bit. Pentru mine ei nu sunt nimic, sunt oameni de rând. For me, all these people are just simple people. Cei mai mulți care au contribuit la conformarea mea Those that really helped my life be what it is tonight, este Biserica Filipeneză. it is you. Dragostea voastră, respectul vostru Your love and your respect for me mi-a schimbat și mi-a transformat viața complet. changed my life completely. Mulți dintre voi v-ați pus întrebarea și se întâmplă cu Victor. Maybe some of you ask yourself this question, what's happening with Victor? Și eu mi-am pus întrebarea I ask myself the same question about myself. Nici eu nu înțeleg ce se întâmplă cu mine. I'm leaving in 2 days, but I don't realize exactly what happened in my life. Tot asta se întâmplă. But all this is happening. Cel mai mare influență a avut dragostea și respectul vostru. It was your love and respect for me as a man of God. Din prima zi când am intrat aici, From the very first day that I entered here, nu voi uita niciodată. I'll never forget this. Primul pahar de coffee care l-am primit la Allen. It was the first cup of coffee I received from Pastor Allen. O cafea nu costă nimic, One of this coffee doesn't cost much, dar am simțit o dragoste deosebită but for me it was the whole world. care a stârnit în mine un motiv de a iubi și eu pe alții. Was something that sparked in me, something that a love that should reach to others. Sunt foarte recunoscător bisericii. I'm very grateful to him, to you as a church. Vreau să vă las ca amintire. I'd like to leave you as a present. Shalom! Thank you very much. Ano kaya ng hati ito? Doresc ca întotdeauna să aveți pace. With the lives with this menorah, I wish you peace forevermore here in Gaza. Sunteți singura biserică din lume, am vizitat multe biserici, I visited many churches in the world, but you are the only church in the world. unde n-am văzut doi oameni să se cer sau să se contrazică I măcar. never saw 2 people arguing or fighting here in the church. Doresc ca această pace să rămână constantă. I hope you keep the same love and the compassion for one another. Am fost tare curios să văd cum și ceară Filipinele. I never knew how two Filipino argue each other. Dar slavă Domnului că n-am văzut. Thank the Lord I never saw this. Această chitară care ascunde istoria vieții mele, I told you, as this guitar represents my life in a way, o las ca amintire bisericii. I leave this guitar as a present to the church. Este o chitară simplă, It's a simple, very simple one. dar simbolic este foarte prețioasă. But as a symbol, it's my life. Este secretul vieții mele. This is the secret of my life. Pastora, îmi dai voi. Pastor la muzică.
alții pleacă, some are coming, some are leaving. toți care nu știu scris și vor vrea să învețe, Some of them that maybe would like to come, would like to learn how to să învețe la chitara mea. maybe, we'll be able to try a little bit on my guitar. De asemenea, sunt foarte mulțumit și pentru fratele Pavel. I'm very grateful to my friend, Pastor El Pavel. și-a lăsat tot lucrul lui, toate programările He lui. canceled his meetings and his schedule. Și a fost alături de mine în cele mai emoționate clipe. He came to be with me for the most sensible times in my life. De la absolvire From graduation here, și el mă va petrece până acasă în familie. and we are going to take him, drive him home. Am mai am un cadou, dar nu-i simbolic. I have another last gift as I close. It's not symbolic. Toate astea au fost niște simboluri. This was just a little symbol of my love and appreciation for you. Eu voi pleca. I'm going to leave in less than 2 days. Iisus, când a plecat la cer, spune, nu vă voi lăsa orfani. Jesus, when he left, not far from here, But he the said, man- I'm going to not leave you orphans. Voi trimite Duhul Sfânt mai departe. I'm going to Locul send the meu. Holy Spirit, somebody to comfort you. Eu voi pleca, I'm going to leave. dar trebuie să las cineva în locul meu, I have to leave somebody in my position, in my place. care să vă înveselească, să vă încurajeze. To lift you up and to bring some humor into your life. Sunteți curioși să știți că ai cadou acesta prețios. Would you maybe wonder who that person is? Fratele Pavel plecă. Acum am înțeles de plin cât de prețios el este pentru mine și pentru mulți. I understood even now throughout this past month how precious and how important he is for me and for many. Au renunțat la multe lucruri ca să fie alături de mine. I know that he changed a lot of his schedule so he appreciates what I would appreciate it so much. Thank you. Domnul să vă binecuvânteze. God bless you all. Thank you. Ngayon, dadako na tayo sa Word of God. Mahirap nahihirapan ako pag-English. Nung first service, wala akong bisitang English, kaya nag-English ako. Kaya pinutol ko kaagad, kasi nanayagusan ako English. Kaya ngayon, babawi ako ngayon. Ang topic natin tonight ay the Holy Spirit. That is, ang Holy Spirit ang magkakatol. This is the Acts chapter 6. Meron mas very special na nangyari dito. May mag-asawang ang pangalan ay Sodom at Gomorrah. Tama ba? Hindi Sodom at Gomorrah yung asawa. Acts chapter 6, si Ananias at si... Itong dalawang mag-asawang ito, dahil sa katapusan ng last chapter 5 ng Book of Acts, yung mga disciples ay dinadala nila yung kanilang kayamanan sa mga apostol. Diba? Just like just like Brother Victor, while he was with us, Pastor Pablo, he gave everybody a woven clothes, he wove it himself, and then he gave us a oil. In my house, I think I have 6 bottles of oil because every week I get one. So I put it in my house, I said to myself, when I have gifts from America, I give them to I don't need to buy. Because and also what I like with him is he gave us strawberries and apatia and watermelons on Sunday. On Sunday, kung wala kayong Sunday, kaya pasensya na kayo. No? But usually those who come on Sunday prayer meetings, we have 3 strawberries and cherries and watermelon
that Jason and I finish and enjoy. We usually eat all of them while we have. I call the Sunday prayer eating, not prayer meeting, because we have more eating than prayer. So we call it prayer eating. I think nobody comes on the prayer eating without the eating. If it's only prayer, they say, Pastor, you just pray by yourself. But Baruch Hashem, we have prayer eating, so people come. That's also in Friday eating. All of us, Pastor Pavel and I are getting, we get better because we eat. Amen. But this couple, they try to sell all their goods. Binibenta nila yung mga ari-arian nila. Tapos ginaya daw nila si Barnabas. Si Barnabas, pinagbenta niya lahat ng kanyang ari-arian. Tapos yung buong pinagbentahan ay nilagay sa paan ng mga apostol. However, itong dalawang ito, the couples, instead of putting everything on the apostles' feet, katulad ng ginagawa ng karamihan, ay nangungupit sila. Sabihin natin, hindi naman gaano kalaki yung kinupit nila. No? Ang binigay nila ay, kunwari, worth 100,000 yung kanilang pinagbenta ng ari-ariana. Now, ang kinupit lang nila ay 10,000. Ang nilagay nila sa paanan ng mga apostol ay 90,000. Pastor, anong kasalanan nila doon? Balikan ninyo, may kasalanan sila doon? Basahin natin itong text. Pastor Pavel is found in Acts chapter 6, verse 3. Kaya sinabi ni Pedro, 1 to 3 go. Kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas? At nagsinungaling ka sa bakit mo ipagbili ang lupa, hindi ba iyo yun? At nang naipagbili mo na, hindi ba iyo pa rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao sa sinungaling, kundi sa Diyos. Sabi niya, try ko i-translate na. So Peter said, Ananias, why were you convinced by Satan and you lied against the Holy Spirit? Why did you get portion of the money that we sold for the land? Isn't it yours before you sold it? Diba? Iyon, pag pinagbili yung lupa. Isn't it yours before you sold it? And when you have sold it, pag bibili mo na, isn't it yours? Why did you think against this thought? Concerning this thought, you did not lie against men, but you lie against. So sa first part, kanina siya nagsinungaling sa Holy Spirit. Si Peter, sino yung tinutukoy niyang God dito sa ulit part? Yung doon sa taas, nagsinungaling ka laban sa Holy Spirit, di ba? Sino yung tinutukoy niyang Diyos dito sa... Bakit? Hindi ka nagsinungaling sa tao, nagsinungaling ka kundi sa Diyos. Sino yung tinutukoy niyang Diyos? Sino? Holy Spirit. Ang target niya sa buong chapter 6 ay Holy Spirit. Bakit ka nagsinungaling sa Holy Spirit? Di ba alam na nagsinungaling ka sa akin? Hindi ka nagsinungaling sa akin. Nagsinungaling ka sa Diyos. Sinong Diyos ang tinutukoy niya? Father, Son, Holy Spirit. Holy Spirit. There you go. At ano nangyari nung nagsinungaling si Ananias? Namatay.
Paggabi ito, may nag-uusapan namin ni Brother Papa ito. Dito sa ibabaw ng mundo, mayroong dalawang judgment. Di ba? Meron tayong dating judgment sa earth, tapos may judgment sa ulang haba. Sabihin niyo nga, ulang haba. Ulang haba. Ang ibig sabihin ng ulang haba, the world to come, ay yung tinatawag natin sa English na the next life. Di ba? Ang pinakamagandang judgment is itong ulang hazeh. Sabihin niyo nga, ulang hazeh. Ulang hazeh. Ang ibig sabihin, itong mundong ito, pagka ikay hinatulan sa mundong ito, at sabi ng Bible, di ba sa communion, pag hinatulan ka sa ngayon, pag hinatulan ka ngayon, ay hindi ka nakatulan. Alam ba yun? Pag nakatulan ka ngayon, hindi ka nakatulan sa susunod na buhay. Kasi usually, yung mga nakatulang ngayon, katulad ni Ananias, ay namamahala. Meron akong tanong. Si Ananias talaga niya, pumunta ng langit o impyerno? Langit. Nakatulan na eh. Nakatulan na. Diba? Ulitin ko ang sabi ni Apostol Pablo, kung ikaw ay nakatulan na dito sa lupa, hindi ka na makatulan sa inaharap. Ibig sabihin, mayroong dalawang klase ng judgment. May judgment on earth, may judgment sa heaven. Ang judgment sa heaven, ano yun? Wala ka ng chance doon. I was talking about the judgment of heaven, Pastor Pavel. The judgment of heaven, ang ulang haba, the coming world, is eternal judgment. You don't have a chance to be saved. Pero pag nakatulang ka dito, may pag-asa ka makapunta ng langit. Basta bakit makapunta ng langit? Nagnakaw. Kapatid, hindi 90% ang ninakaw niya. Ang 90% binigay niya pa rin. Ilan ang kinapit niya? 10%. Kahit na 50-50 na lang. 50, kunwari ang pinagbentahan ng lupa ay 100,000. Ang binigay niya 50,000, kinupit niya ay 50,000. Pero sabi niya, ang kasalanan niya doon, hindi yung pagkupit. Ang kasalanan niya doon, bakit ini-spend ng 100% ang binibigay mo kung kalaki na pa? Kaya yun ang kasalanan ni Ananias. Pagka ang binibigay mo ay hindi mo, sabihin mo, hindi mo. Meron akong kakilala yung dapat nagtatay, sabi niya, half of my time. Diba? At least nagsasabi ng ito. O sinasabi niya, 80% of my time. O di ba parang, hindi niya sinasabi sa akin na, Pastor, 100% siya. Pero alam mo kung sahod niya. Buti na lang, hindi ako Apostol Pedro. Bakit mo na nag-ibig? Nahirap pagka-apostol natin si Apostol Pedro. Ito ba talaga ang ano? Tapos pag sinabi, diba? Bakit tayo tatawag sa maging nabigato, masusundin ko. Ito may ibig sabihin, ang kasalanan ng asawa ay hindi yung pangurubi, yung pag-stick. Nag-a-acting sila na 100% ang binibigay. Ay, yung pala, lang pala. Alam ba yun? Oo, pala ko. Hindi sila, hindi tithing ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito yung sa panahon ni Barnabas, sa panahon ni Apostol Pedro, pinag-uusapan nila lahat ng kasi akala na si Jesus dadating na. Baka alin ba natin itong mga area-area na dadating na si Jesus? Pero kung nakita mo kayo, dadating na si Jesus next week, anong gagawin mo sa kayamanan mo? Bigay ko na, si Janet hindi sa akin Kaya sabi niya, ibibenta niya daw. Kasi pagka, alam mo dadating na ang Lord, iba ang decision mo, kung dahil sigurado ka. Meron ano po,
nung Y2K, alam niyo na yung Y2K? When the year was changing to year 2000, it was 1999, and I was in a mission field in Iloilo, on the southern part of the Philippines. I was pastoring a church wherein the pastor suffered a burnout. So he was very low, he was so depressed. He couldn't minister to the church, so he asked help from me. So I was a young pastor, 32 years old. I went there and pastored the church instead of him. So I told him, you take your rest, I'll give you your salary. I have support from my mother church, so I'll not take any of your money, I'll give you the support, but let me handle the church. But the problem is that it was December 1999, it was turning to year 2000, January 1, year 2000. All of the members are asking me, Pastor, is Jesus coming soon on January 1, year 2000? And my answer is, no. Pastor, how you will make sure that Jesus is not coming? Because you're expecting Him. If you're expecting Him, He's not coming. You thought He's coming? He's not coming. He's coming, the Bible says, as a thief in the night. He doesn't call you and He tells you, hey, I'm coming soon. He doesn't tell you the dates. So when somebody tells you the date, that's already a false prophecy. If that person says, Jesus Christ is coming on July 6 to 2026, when they're flying July 7. Pastor Pavel is bringing Brother Victor back home to Romania on July 7. On Monday, they're flying. So we will still enjoy Brother Victor tomorrow on Sunday. I hope we will bring a batia. Watermelon is a batia. Please tell me. So what I'm trying to say is this. If somebody tells you a specific date, So that's my move. You have more. You are saying something. we have more. We have strawberry, melon, and everything else. We want bubbly. Pork. Amen. Let's continue. If somebody tells you a specific day, he is a false or she is a false prophet or a false prophet. Because we don't believe in dates. Jesus is coming soon, but He didn't give us dates. Tama lang ba Jesus is coming soon, pero wala siyang sinabi na date. Hindi siya dadating ng end of January 31, December 31, 2026. Wala ka doon. Pagka may date, sabihin mo, falso, or fake news, or false prophet. Diba? Ngayon, let's continue. Sabi ko, no, Jesus is not coming soon on January 1, year 2000. And true to my word, Jesus didn't come on January 1, 2000. Pero while that was happening, Pastor Tabi, you know what happened in most of the churches in other places? In the Philippines, there are few. But there are some Americans who went to the mountains and lived there. Because they said, Jesus is coming soon, we're going to leave our properties here, and we're going to the mountains, we'll live there, because Jesus is coming soon. So the disciples of Jesus, St. Peter's time, they said, Jesus is coming soon, why are we holding on to our properties? So they sold their properties and they gave the money to the apostles' feet. However, this couple said they connived. Let's read the next verse. The connivance of the couples. Kaya, 1, 2, 3, go. Kaya, bakit nagkakasa kayo?
So Peter said to her, to Sapphira, why did you connive, or why did you agree together to test, or to put to the test the Spirit of the Lord? See, ayan, see, the people who buried your husband has come, and they are going to bury you next. Wow. And right that moment, Sapphira fell down before Peter and died. And then the young men came in, and when they saw that Sapphira has died, they buried her close beside to her husband. And there was a great fear all over the church and to all those who heard this news. Wow. Sapphira lied also. Tinanong siya ni Peter, ito lang ba yung pinagbentahan? Kung si Pedro, mag-susero pa, alam na niya no? Kung namatay na mga yung kasaido, tinanong niya yung asawa. Sapphira, ito mga balang ba yung pinagano? Kunaiban siya, alam niya yung kunaiban? Nagkaisa sa bahay. Tinanong pa, sabi mo, oo, yan. Sabi ng babae, opo, San Pedro, yan po lahat ang pinagbenta. Sabi, bakit kayo nagkasundo? Sinungaling ng kasama mo. Ikaw din, sinungaling din. Lahi kayo ng mga sinungaling. Kita mo yan mga yan? Ayan. Yan ang mga nag-giving ng mga asawa mo. Ikaw na ang susunod. Alam niyo man, this is a very scary story. Imagine kung tayo ang dadaanan nito, tapos hindi kompleto yung bigay natin, no? Tapos ang pastor niya, hindi si Pastor Alan, si Pastor Peter, kayo. Mabuti na lang ang pastor niya si Pastor Alan. Nagkakasakit, dinadialysis, no? Normal. Pag abdomen mo ang pastor mo, si Pastor Peter, nakaba ka. Dahil dalawang palang yung protection offering mo, sabi niya kulang mo yan. I know what you did last summer. Diba? Nag-part-time ka ng part-time, tapos sabi mo, yan lang ang kita mo. Tira, hindi niya yung sabihin. Makapalit tayo lahat. Yung pastor, no? Pagkapasal natin siya Pastor Pedro, sabi niya, tatanungin niya pag lalapit ka dito, ano? Hindi. Ang style kasi nila noon mga kapatid, hindi yung style ni Ate Baby na nag-iikot. Ewan sa ibang church, amin din, nila ng style na nila. May person opening dyan sa gitna, tapos pupunta ka sa harapan kasi nga yung bring, dalhin ninyo. Kaya, dapat dadalhin mo mula sa kuwan, pupunta doon sa ano, kaya dalhin. Bring your tithes. Kaya, sa amin sa church namin, walang naikot. Dito kung minsan, kung wala kayo ba, ayaw mo rin siya. Hindi, yun ang nagawin. Meron talaga ano dito, meron lalagyan dyan. Tapos napunta yung mga ano, kung wala ka magbibigay, hindi ka na sa upuan. Hindi ka na ano. Hindi yung parang sa TV na ayaw aalis. No? Pinuno ka ba, no? Akala mo naman kukuha hindi yun ba, hindi bilog. Kaya. Kaya, tapusin na natin ito dahil makabay. Ito, anong kasalanan nila ulit? Nagsinungaling sila. Malaki ang bigay nila, kapatid, no? Hindi tight ang bigay nila. Mahal niyo, hindi tight. Hindi ko alam kung ano kung 90% o 50%. Pero pag pinagbentahan ng lahat ng ari-arian na, for sure, hindi yun 500 shekel. No, clear. Kasi pinagbentahan Kalwari kahit 10% lang.
Ang property dito sa Israel, yung pinakamurang isang apartment is 1 million. Pag binenta mo yung 1 million, yung isang bahay, 1 million, kung 10% lang yung ibibigay mo, brother Papa Le, magkano yun? Mahina sa bato. Mabuti pa kami ni Manang Chima, magaling sa ba. 100,000. Napakalaking pera noon, Manang Chima. 100,000. 100,000 shekel? Napakalaki nun. Kaya na, hindi yun ang issue, hindi yung amount yung pinag-uusapan. Pinag-uusapan, kung ano ba yung binigay mo? Kung ang binigay mo ay kalahati, sa kilo. Apostol Pedro, hindi ho yan 100%, 50% lang po yan. Kasi feel namin, hindi pa dadating si Jesus, kailangan namin ng gagastusin. Hindi na, sabihin mo yung totoo. Huwag kang magsisinungaling ng nag-a-apel ka. Inanonood kaya yung Lord. Si Peter ay irrelevant. Peter is not in this story. He's just an instrument. Ang totoong pinag-aalayan ng couple ay hindi na nakapostol. Ito, yung binilagay natin dito, ay hindi para sa alam. Hindi para sa mga leaders. Para sa Lord. Ako din po nagbibigay dito ng kahit namin ng asawa. Minsan malaki din ang mga kahit namin. Minsan may mga nagbibigay sa Europe ng 3,000 euro. Wala ko yung kapatid. Hindi ko alam kung kaya mo kahit ng 3,000 euro. 300 euro yun. Yung nagbigay sa akin sa USA. Nung ako'y naumpisan din na dialysis na, nagbigay sa akin ng $2,000 US. Sabi ko, maganda pa rin magkasakit. Hindi ako padala. Kasi mamamatay na eh. Padala natin bago mamatay. Hindi namatay. Nagpipiliks pa ngayon. No? Sabi siguro, bakit pa natin nagmamadali pala? Hintayin muna natin pag namatay o hindi. Kasi siguro gusto nilang maipadala na buhay pa. Yung at least alam niya na nagpadala tayo. Tayo naman na. Tayo na, bibigay mo. Kasi Pastor Melody na nang di-enjoy yung kakape. Ako, wala kape. Hindi, ibig sabihin, na ano ako, marami na nagbigay. Mayroon kahit ng $2,000 US. 200? 200 kaya. Ang $2,000 US, 200 lang tayo. Ang 3,000 euro, magkano tayo? 300 euro. Hindi ko alam kung kaya niyo. Pero mabigat. Mabigat ka na din. Karadas na rin akong may nagbigay. Sabihin ko lang na, para alam niyo na ako'y nagtatry din. May nagbigay kay Pastor Ronel din na. Tira yung tabi. Shake it. 40 daw. Gano'n tayo sa akin? 2,000 na lang sa sahod ko na eh. Basta bakit mo inayayang? Di ba niyayabang? Kaya lang, nagbibigay kayo dito mga kapatid. Basta bakit kayo nagbibigay? Kasi gusto ko maging kabago dito sa... Pwede ba natin ipanood yung... Ay, wala tayo ngayon ulit. Huwag na lang nila kasi yung post na lang natin yung kayo sa feeding natin. Pero gusto ko din maging part din sa feeding natin sa Pilipinas. Ayaw ko din taga-tanggap lang. Gusto ko din taga-tanim. Basta bakit gusto mong magtatanim? Dahil ito ang pag-sabi ni Pablo. Ang nagtatanim ng kakaunti, ang nagtatanim ng marami, Tara, alam ko na kung bakit ka nagtatanim. Para ikay makaani. Of course! Nung nag-asawa ako kay Melody, gusto ko magkaroon ng anak. Kaya pinanim ko yung bindi ko, nagkaroon ako ng 2 anak.
Diba? Emmanuel at Joseph. Diba? Ang ibig sabihin ng mga hindi ka nagtatanim ng dahil sa love lang. Totoo yun, ano? Dapat yun ang motivation natin. Dahil mahal natin ang Lord, kaya tayo nagbibigay. Pero at the same time, habang nagbibigay ka, nag-i-expect ka din ng ako lang dapat mag-expect ng ani. Palagay ninyo, wala ka. Pag ikaw ay nagtatanim, mag-expect ka ng ani. Kaya di ba, meron ako palagi sinasabi sa inyo na natuto ako din ako sa sister dahil yung tayo sa tupalo, binudrawin niya yung bahay niya. Ito yung price niya, no? Yung envelope ng price. Binudrawin niya yung bahay niya. Tapos meron siya. Verse doon na, Mark 11:24. Therefore, things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you will have them. Binuduin pa niya yung bahay niya. Pangit yung pagkadawin niya. Pero, naiintindihan ko yung ibig niya sabihin. Yung kanyang tithes and offering, ginagawa niyang seed faith dahil gusto niya ng miracle harvest. Tanong, tama ba yan o mali? Tama. Tama ang heart mo. Gusto mo makatulong sa mga mahihirap at sa mga taong kapuspalad sa Pilipinas. At the same time, gusto mo din umunlad. Hindi naman yung pasarili ng pag-unlad mo, di ba? Para sa tatay mo, sa nanay mo, sa mga anak mo. Ba? Gusto ka ng Lord yun o ayaw ng Lord? Gusto ng Lord ka. Dahil pag ayaw ng Lord, nasenso ang pamilya mo. Dapat hindi ka pinatuloy ng Lord dito sa Israel. Pero dahil binuksan ng door ang Lord binuksan ng Lord ang door sa iyo sa Israel, ibig sabihin gusto niya na ikaw ay kumita. At hindi lang kumita. Ano ibig sabihin sa 60 degree at saba. 60 degree paano yung 60? 60? Sige nga, kaya nyo ako 60? Degree? Umaapa. 60? Degree? Umaapa. Saba. 60 degree at umaapa. Sabihin mo sa tabi mo. Saba. Amen. Lord, we thank you for tonight and we expect your harvest sa aming mga buhay. 60 degree at umaabot pa in Jesus' name. Amen. Tayo natin sumawag pa sa ating God. Siya ay namatay at hindi nabuhay mula sa kamatayan. Ang sino pang maniniwala sa mabuting balitang ito ay maluligtas. Subalit, bago natin paniwalaan ang mabuting balita, kailangan muna natin kilalanin sa ating mga sarili na tayo ay makasalanan. Ang sabi ng Biblia, ang lahat ng tao ay makasalanan. Bakit ang lahat ng tao ay makasalanan? Ang unang tao na si Adan ay nakagawa ng kasalanan dahil sa pagkain ng bunga ng puno na sabi ng Diyos ay huwag kainin. Ito ay ang puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Sinuway ni Adan ang utos ng Diyos at siya ay nagkasala. At dahil ang lahat ng tao ay nagpangakay Adan, ang lahat ay may ng kasalanan. May apat na katibayan na ikaw ay makasalanan. Una, ang pagkatakot ay resulta ng kasalanan. Kaya kung ikaw ay may takot, ikaw ay makasalanan. Ikalawa, ang pagkamuhi ay resulta ng kasalanan. Kaya kung ikaw ay namumuhi, ikaw ay makasalanan. Ikatlo, ang mga kahirapan ay resulta ng kasalanan. Kaya kung may paghihirap sa iyong buhay, ikaw ay makasalanan. Ikaapat, ang kamatayan
kamatayan ay resulta ng kasalanan. Ang lahat ay siguradong mamamatay pagdating ng panahon. Ang taong makasalanan ay hindi na magtatapos sa kamatayan dahil sa pagkatakot, pagkabuhi at mga paghihirap. Siya ay tatapon at parurusahan sa impyerno. Ang sabi ng Biblia, ang impyerno ay isang lugar na kapag minsan ka nang mapunta doon ay hindi ka na makakalabas pa. Ito ang destinasyon ng taong makasalanan, siya ay hahatulan at itatapon sa impyerno para sa walang hanggang paghihirap. Paano tayo makakaiwas sa ganitong destinasyon? Una sa lahat, ang ating mga kasalanan ay dapat mapatawad dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. May kailangan mamatay para sa atin upang ang ating mga kasalanan ay mapatawad. Subalit, tayo lahat ay nagmula kay Adan. Walang pwedeng mamatay sa atin upang tayo ay maligtas dahil ang lahat ng tao ay makasalanan. Kaya si Jesus ay naparito dito sa daigdig na hindi nagmula kay Adan. Siya ay pinanganak na matuwid, walang bahid ng kasalanan, ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ipinanganak sa pamamagitan ni Virgin Maria, siya ay tinapos sa krus at namatay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya kung mag-anampalataya ka sa mabuting balita tungkol kay Jesus, ikaw ay patatawarin at ililigtas. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan at tanggapin si Jesus sa iyong puso at ikaw ay patatawarin at ililigtas kung maniniwala ka sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus para sa iyo. Sorry mga kapatid, let's pray. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for your word that we have received for today, Panginoon. Make our heart, O God, like Jesus, Lord, that we will not do like Ananias and Sapphira did, Panginoon, sa kanilang hindi pagbabalik, Lord, or pagbibigay ng kanilang tama, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon, for purifying our hearts always, and always, O God, become an honest person, Panginoon, especially, Lord, in doing things, O God, in our serving, in serving you, Panginoon, in everything we do, O God. Thank you, Lord, for cleansing our hearts, always our hands, Panginoon, na gawin mo ang aming mga puso, Panginoon, O God, ay laging nagpapasalamat sa inyo, O God, at laging ang aming hangarin, Panginoon, ay i-glorify yung pangalan, Panginoon, hindi po ang mga temporary mga bagay na nasa amin, Lord. Salamat o Diyos, Banal Espiritu, ikaw nga po, Lord, ang aming pong teacher, O God, sa lahat po, Lord, ng aming pong ginagawa, Lord. Be glorified, Lord, in Jesus' name. Amen. May the Lord bless you and keep you. May He shine His face toward you and be gracious to you. And may He turn His face toward you and give you peace. And the fellowship of the Holy Spirit and the love of God the Father and the grace of our Lord Jesus Christ be with all of us. Amen. Amen. Sa mga nasa online right now, sa mga yan gusto pong mag-aral sa ng Diyos. Open up to po tayo for enrollment ng SO Batch 37. So sa mga meron kayong mga kaibigan na nais mag-aral online. So open na po siya. August po tayo mag-start, mga kapatid. And let's continue praying for more yung mga vacant seat na may mga makasama tayo sa first and second services, mga flatmates, mga kaibigan natin na ma-invite natin sa pagsasalo-salo natin dito. And meron po tayong prayer meeting. Sa mga hindi pa rin po nakakaalam ngayon, meron po tomorrow, 10 o'clock, then meron din po ng Friday sa bahay po ni Pastor Alan. And let's continue praying for Israel and praying for Brother Victor sa kanyang pag-uwi sa kanyang town. Let's pray for him na may share niya rin si Jesus.
Amen. Amen. Sabi natin yung pagingin ng Panginoon sa kaawit ng ating hymn. Let's pray sa ating mga kapatid. At release blessing upon them. Amen? God will release blessing upon them. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Minsan pa ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Patuloy ka po namin pinupuri, sinasamba at pinasasalamatan. Dinadakila ang iyong kabanal-banalang pangalan. At tunay nga po, Ama, na kami nagpapasalamat sa mga kapatid na ito, kay Sister Irene, kay Sister Au, kay Sister Tao at Sister Bern. Na tunay nga po, Ama, na we are declaring, Lord, the word. The Bible says in Psalms 37 verse 4, delight yourself unto the Lord, and He will give you the desires of your heart. And I pray, Lord, that they will give them the desires of their heart. That they delight in you, Lord, that you will give them the desires of their heart, Panginoon, O God. Dalangin namin, Lord, na patuloy, Lord, na magpatuloy pa sila ng paglilingkod sa iyo, Panginoon, Lord God. Patuloy, Lord, na naisin at sikapin nila na magamit ang kanilang mga buhay for your glory, Lord, O God, hallelujah. Tunay nga po, kilala mo sila inside out, Panginoon, O God, hallelujah. At alam namin, O God, na ikaw ang may napakagandang plano at divine purpose sa kanilang mga buhay. Kaya, Panginoon, patuloy namin inilalatag sa iyong paanan ang
apat na kapatid na ito, Panginoon Lord God, na tunay na ikaw ang nakakakilala sa kanila at tunay na may pinakamagandang plano sa kanilang mga buhay. Kaya sa iyo po namin ipinagkakatiwala sa iyong makapangyarihang kamay, Panginoon Lord God, even Panginoon yung pagpapatibay at pagpapalago pa ng kanilang mga pananampalataya. Kaya binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus na tagapagligtas at sa kapangyarihan ng kanyang banal na dugo at pagmamahal po sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen.